Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga apektado ng bagyong Maymay at iba pang naunang kalamidad. Inflation noong Hulyo bumaba sa 6.2% sa gitna ng mga hakbang ng gobyerno para mapababa ang gastusin sa transportasyon at pagkain. Mga senador nagkaisa sa pagbabasura ng temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang sahod sa Metro Manila. 12 pesos kada litro ng fuel discount para sa mga PUV driver inaprubahan ng Malacanang. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong sa mga pamilyang sinalanta ng kalamidad kabilang ang hagupit ng Tropical Storm Maymay. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nakaalerto ang mga disaster response team at iba pang tauhan ng ahensya upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga pamilyang maaapektuhan ng masamang panahon. Tuloy-tuloy din ang koordinasyon ng ahensya sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Bukod sa paghahanda sa banta ng bagyong Maymay sa Luzon, nagpapadala rin ng tulong ang DSWD sa mga naapektuhan ng mga naunang kalamidad tulad ng Tropical Depression Luis, magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao at pag-alboroto ng Bulkang Mayon at Canlaon. Tiniyak ni Dumlao na may sapat na supply ng pagkain, gamit at pondong nakalaan para ipamahagi sa mga nangangailangan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing maging mabilis at sapat ang tulong na maibibigay sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad. Sa ulat ng Disaster Response Operations Monitoring Information and Communication, nakapag-stockpile ang DSWD ng 4.9 million na family food packs sa iba't ibang bodega ng ahensya sa buong bansa. Bukod pa dito ang mga ready-to-eat food pack, food and non-food items at quick response fund na nasa 1.6 billion pesos na hawak ng Central Office. Bahagyang bumaba ang inflation sa Pilipinas noong Hulyo 2026 dulot ng pagsusumikap ng gobyerno ng kontrolin ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, bumaba sa 6.2% ang inflation noong nakaraang buwan mula 6.4% noong Hunyo. Dahil dito, nasa 5% na ang year-to-date average inflation. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumaba ang inflation noong Hulyo dahil sa pagbagal ng galaw ng presyo ng transportasyon, gasolina, karne at gulay. Sa hiwalay na pahayag, tinukoy ng Department of Economy, Planning and Development or DepDev ang pagbibigay ng ayuda sa sektor ng transportasyon na kabilang sa nakakapagkontrol sa galaw ng mga presyo. Sa tala ng DepDev, nakapamahagi ang gobyerno ng 2.09 billion pesos mula sa Fuel Subsidy Program kung saan nakinabang ang mahigit 498,000 na mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Tuloy-tuloy naman ang pagpapatupad ng mga programang poprotekta sa mga nangangailangang sektor mula sa mga epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang paggalaw sa ekonomiya tulad ng binigyang diin ni Pangulong Marcos sa kanyang nakaraang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at reforma sa enerhiya. Nagkaisa ang 21 senador sa pagpirma ng isang resolusyon na layong ibasura ang Temporary Restraining Order or TRO na nagpapahinto sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila.
Base sa resolusyon, ipinagbabawal ng Article 126 ng Labor Code ang paglalabas ng korte, tribunal at iba pang ahensya ng TRO laban sa mga proseso, aksyon o desisyon ng National Wages and Productivity Commission at mga Regional Wage Board. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, ipinapakita ng pagkakaisa ng mga senador mula sa iba't ibang partido ang matibay na suporta sa mga manggagawang Pilipino at sa mga institusyong namamahala sa pagtatakda ng sahod. Anya, dapat mangibabaw ang Labor Code upang maipatupad ang dagdag sahod at hindi na maantala ang benepisyo ng mahigit 1.1 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya dahil lamang sa petisyon ng iilan. Dagdag pa ni Zubiri, naninindigan ng Senado sa panig ng Department of Labor and Employment, NWPC at ng lahat ng manggagawang Pilipino. Matatandaang inilabas ng Pasig City Regional Trial Court ang TRO noong July 30 upang pansamantalang masuspende ang 85 pesos minimum wage hike dulot ng petisyon ng ilang construction companies. Itataas sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga public utility jeepney at UV Express driver simula August 15, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na dagdagan ang suporta para sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga tsuper mula sa dagdag na fuel discount. Kasalukuyang 10 pesos kada litro ang diskwentong ibinibigay sa ilalim ng programa na sinimulan noong Abril kung saan mahigit 93,000 na PUV driver ang nakinabang. Inaprubahan ang nasabing dagdag na fuel discount sa cabinet meeting na pinangunahan ni Recto sa Malacanang noong Martes. Tinalakay rin sa meeting ang mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matulungan ang mga sektor na direktang apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Bukod dito, inatasan din ni Recto ang Department of Social Welfare and Development na tiyaking makakarating ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, construction workers at iba pang low-income earners. Sa balitang pangkalakalan, palalakasin ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Ease of Doing Business Act upang pabilisin ang mga serbisyo nito at makahikayat ng mas maraming investment. Sa ginanap na meeting kasama ang mga business organization leader nito lang Martes, sinabi ni Cabinet Secretary Benher Avalos na nakahanda ang OCS or Office of the Cabinet Secretary na makipag-ugnayan sa mga concerned government agency para solusyonan ang mga hadlang sa mga proseso. Anya, bukas ang Malacanang sa lahat ng mga mungkahi at nagsisilbing tulay ang OCS sa pagitan ng gobyerno at mga negosyo upang mabilis na maaksyonan ang kanilang mga hinaing. Samantala, nagpakita naman ang mga business leader ng mga panukala na layong mapaganda ang mga proseso ng pamahalaan, mapabilis ang investment at mapalakas ang kooperasyon ng public at private sector. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines sa gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.